Nagsasanay na sina General Torre at Mayor Baste Duterte para sa kanilang laban. Ayon pa mismo kay General Torre, alas 9 mga idol, ang kanilang laban sa Linggo. Umaga po ito sa Araneta Coliseum. Sa ngayon marami nang excited sa labanang ito dahil siguradong may kilalagyan daw kung sino man ang matatalo. Para kay General Torre, kung ating titingnan sa kanyang mga workout video ay ginagawa naman niya ang kanyang kakayahan para sa labang ito, considering na mas mataas ang kanyang edad kumpara kay Baste Duterte. Samantalang si Duterte naman ay purong kalakasan ang kanyang ipinapakita at sa ngayon ay marami ho ang pinipili siyang manalo sa labang ito. Gayunpaman mga idol, magkakalaman na lang po ito sa mismong laban nila kung sino ang magwawagi, kung sino ang mas matibay sa kanilang dalawa. Para sa'yo, sinong pipiliin mo? Kay General ka ba o kay Mayor? Comment lang yan. Samantalang balitang basketball naman tayo, pagkatapos na hindi umayon sa kanyang ekspektasyon ang pagtatapos ng kanyang NBA season para sa Milwaukee Bucks, sinabi mismo ni Kyle Kuzma na siya'y babawi sa season na ito sapagkat hindi niya nagawa kung ano ang kanyang gustong gawin sa Milwaukee Bucks noong nagdaang season. Mariin namang sinabi ni Coach Doc Rivers na hindi raw ganong nakakahawak ng bola itong si Kuzma, kaya ganun daw ang naging resulta ng kanyang mga performance. Gayunpaman, paniguradong babawi raw si Kuzma sa season na ito. Parang star player ang turing sa ngayon ng Brooklyn Nets kay Michael Porter Jr. Sinabi mismo ng isang anonymous Brooklyn Nets executive na itong si Michael Porter Jr. ay mataas daw ang tsansang manalo ng scoring title. Si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC Thunder ang pinaka-latest na nanalo ng scoring title. Nag-average po siya ng 32.7 points per game. Kaya kung gusto man pong manalo ni Michael Porter Jr. ng ganyang titulo, kinakailangan niyang maglaro ala star player, ala Shai Gilgeous-Alexander. Kinakailangan niyang mag-average ng lagpas 32 points bawat laro, which is mahirap at mabigat na pressure para sa kanya. Gayunpaman na maluwag na sa ngayon ang kanyang environment sa Brooklyn Nets, marami pa rin po ang nagtitiwala sa kanyang kakayahan. Samantala, ito ang pinaka-latest na mock trade sa Golden State Warriors at sa puntong ito para sa Portland Trail Blazers. Pwedeng matanggap ng Portland Trail Blazers si Kuminga kasama si Podziemski at bilang kapalit, veteranong point guard ang matatanggap ng Warriors kay Jrue Holiday at kasama ang batang big man na si Dope Reed. Para sa Blazers, syempre Kuminga yan, mataas pa ang kanyang potensyal. Samantalang si Podziemski, another shooting guard na eksplosibo sa 3-point line at mahasan mo din sa pagtitimon ng bola. Samantalang itong si Jrue Holiday ay makapagbibigay ng veteran experience para sa Golden State Warriors at malaking bagay ang kanyang depensang nagagawa, especially sa ngayon na malabo na nga makabalik pa si Gary Payton sa Warriors. Samantalang si Dope Reed naman ay nasa kanya ang katangian ng isang big man na pwedeng gamitin ng Golden State Warriors. Dahil bata pa siya, marami siyang enerhiya, athletic ang batang ito at makapagbibigay ng elite defense para sa kanila sa sinumang mag-a-attempt na atakihin ang kanilang depensa. So far okay naman ang mock trade na ito. Makakatanggap sila ng veterano pero matatapyasan sila ng young player kay Podziemski. I-follow ang ating Facebook page, The Fast Break Hoops sa FB, samantalang sa YouTube naman, The Fast Break Hoops TV. Pinag-uusapan natin doon ang hindi natin na pag-uusapan dito. Maraming salamat po.